Mapagpalang gabi po mga minamahal po namin mga kapatid, mga kaibigan. Sa magandang programang ito ng Sweet Hour Prayer, kami po ay natutuwa, nagagalak at binabati po kayo ng magandang gabi po. At sa gabing ito kami po ay magpapasimula at patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit bago po tayo magpasimula mga kapatid, mga kaibigan, tayo muna ay yumuko sa isang panalangin. O dakilang Diyos na makapagpala, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo o Diyos sa isang napakagandang panahon na kami po ay kapag-aral niyo pong banal salita. Kami po ay bigyan ng karunungan, katalinuhan ng pagkaunawa sa pamagitan po ng banal na Espiritu upang aming pag-aaralan sa gabing ito ay magbigay po ng inspirasyon, katatagan po ng aming pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan at pagkaunawa galing po sa kaitaasan. Salamat po Diyos sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pamagat ng ating paksa sa gabing ito mga kapatid ay may pinamagatang blessed. Ang focus po ng ating pag-aaral ay sa Matthew chapter 5 verse 2 to 12. Particularly, focus po tayo sa verse 2 ng aklat ng Mateo. At ang sabi dito mga kapatid, mapalad ang mga nahapis, sila ay aalawin. Maraming mga nahapis na mga tao sa kasalukuyan nating kapanuhunan. Marahil kayo po ay nakaranas ng kahapisan dahil tayo po ay matayan ng ating mga mahal sa buhay. Pinakamalungkot na karanasan ng bawat Kristiyano ang mamatayan ng minamahal sa buhay. Tignan natin ang isang napakagandang kwento kung paanong si Elias ay nagbigay ng comfort o kaaliwan sa isang babaeng balok na namatay po ang kanyang anak. At muli buksan po natin, inayahan ko po kayo na buksan po ang ating mga Biblia sa aklat ng Unang Hari chapter 17 verse 21. Siya ay umunat sa bata ng 3 ulit at tumangis sa Panginoon, o Panginoon kong Diyos, dinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. Verse 22, dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at nabuhay ang bata at bumalik sa kanya at siya ay muling nagkamalay. Verse 22, kinuha ni Elias ang bata, binaba sa loob ng bahay mula sa silid sa itaas at ibinigay siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, tignan mo, buhay ang iyong anak. Verse 30, at sinabi ng babae kay Elias, ngayon alam ko na ikaw ay isang tao ng Diyos at ang salita ng Panginoon ay nasa iyong bibig ay katotohanan. Tunay po mga kapatid, mga kaibigan, na ang karanasang ito ng babaeng balo ay napakalungkot sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak ay namatay. Subalit magpapasalamat tayo na dumating ang lingkod ng Diyos sa katauhan ni Elias. Ginamit siyang instrumento upang buhayin ang batang ito at muli ay magkaroon ng pag-asa ang kanyang ina na ang batang ito ay muling kanyang makasama. Maraming mga karasan ang naranasan po natin na katulad ng babaeng balo na kung saan ang Diyos ay nagbigay sa atin ng comfort. Yan. Sabi dito, Jesus acknowledged that mourning is a part of human experience. Kabahagi na ng ating buhay ang pag-iyak, ang kahapisan. Subalit ang Diyos ay malapit doon sa mga nahapis. Ang sabi dito. Lalong-lalo na doon sa mga nasaktan. The Holy Spirit, often called the Comforter, works to bring solace and healing to hearts full of grace. So, mapalad tayo sapagkat nandyan po ang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng comfort. Sa panahon na tayo ay nalulungkot, sa panahon na tayo nahapis, salamat po sa banal na Espiritu ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng kaaliwan na sa panahong nakakaranas tayo ng mga karanasan na mapapait, ang karanasang ito ay magbibigay sa atin ng comfort.
ang presensya ng ating Panginoon. Ang sabi dito, God's comfort can manifest through prayer, community support, and a deep sense of God's presence. So, ang comfort ng Panginoon ay pagkakalob sa atin kung tayo lalapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin at sa pamagitan ng pagtulong ng ating mga kapatid. Ang presensya ng Diyos ay malapit sa bawat isa sa atin. The church community is called to be tangible expression of God's comfort. Maging ang iglesia ng Diyos ay gagamitin ng Panginoon upang magkaroon ng kaaliwan sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak na nagdurusa at nahapis. Isang magandang kwento ang ating babasahin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 34 hanggang 37. Ganito pong sinasabi: walang sino mang naghihirap sa kanila, sapagkat pinagbili ng lahat ng mga pinagbili nila lahat ng kanilang pag-aari at kanilang mga lupa at mga bahay at ang pinagbilahan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Si Jose, isang Levitang tugo sa Cyprus na tinaguriang Bernabe ng mga apostol ng kalugaan ay anak na nagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid at pag-aari at dinala niya ang salapi at nilagay sa paanan ng mga apostol. Ang iglesia sa panahong yan, mga kapatid, ay napakaganda ang kanilang karanasan, sapagkat ang bawat isa ay nagtutulungan, nagkakaisa. Anuman ang pangailangan ng bawat isa ay kanilang tinutulungan. Maging sa kalungkutan, sa kahapisan, sa pagdurusa, silang lahat ay nagdadamayan. Maganda makita natin na ito ang maging karanasan ng iglesia ng Diyos sa kasalukuyan. Makakaya natin ang bawat pagsubok, mga pagdurusa, mga kahapisan, kung tayo ay nagkakaisa, nagmamahalan, at sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at panalangin, tayo po ay magkatagumpay, mga kapatid. Kaya ang Great Comforter, ang Holy Spirit, ay katulong natin, mga kapatid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, sapagkat nandiyan ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu ng Panginoon, na dumaramay sa atin sa panahon na tayo dumaranas ng matitinding mga pagsubok at mga kahirapan. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, at maraming salamat po sa mensahe na pinadala sa atin ng Panginoon. Magbigay ng kaaliwan sa atin sa panahon ng mga pagdurusa, pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin. Sa pagtatapos po, tayo po ay yumuko, tikita ating mata sa panalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa magandang mensahe ng kaaliwan, pag-asa, at katatagan ng pananampalataya sa inyo. Salamat po sa Banal na Espiritu. Siya po ang aming Great Comforter sa panahon na kami po ay nahapis, nalulungkot. Salamat po, Panginoon, na nandyan po kayo umaalalay sa lahat ng aming mga dalahin, mga pasanin at mga problema. Amin pong ipinagkakatiwala ang aming sarili, ang aming mga pinagdadaanan sa kasalukuyan sa ngayon. Kayo po ang aming kalakasan. Kayo po ang aming katibayan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at patuloy na samahan, alawin po kami ng Banal na Espiritu sa araw-araw naming pamumuhay at patuloy na maging malakas po kami sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos, sa pagdinig sa aming mga dalangin. Alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Hesus.